Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga pala si Danica Dorado at ito ang Pili Podcast, kung saan pag-uusapan natin ngayon ang mga issue patungkol sa ating kinakaharap na kahirapan at korupsyon sa ating lipunan. At meron tayong dalawang makakapanayam ngayon na gusto maglahad ng kanilang nalalaman ukol dito. Sila ay sina Binibining Jocelyn Iraula, nabibilang sa Department of Health, at si Ginang Sinaida Amping, Secretary of Ferdinand Marcos Jr. Binibining Jocelyn, Ginang Sinaida, magandang araw po. Kamusta naman po kayo ngayong araw? Mabuti naman po. Maigi naman, atin ang simulan ng ating pag-uusapan. Ano ang inyong mga balita na gustong ilahad sa ating lipunan patungkol sa korupsyon na ating nararanasan? Aking nabalitaan nung nakaraang sona ng ating Pangulong Marcos Jr. na marami ang nakapansin na hindi niya nabanggit ang tungkol sa korupsyon ng ating lipunan, lalo na at sinasabing said na ang kaban ng ating lipunan ngayon, pati na rin ang lukbutan ay said na din. Kaya nga kapanalig, napakahirap na pilitin at taasan ang pagbabayad ng buwis, lalo na at damang-dama ng mga Pilipino ang korupsyon sa ating mga ahensya. Anong mga ahensya ang inyong nalalaman na nagkakaroon din ng korupsyon? Sa aking iba pang nalalaman, kabilang din dito ang pastilla scam sa Bureau of Custom, formally case pati na rin ang PhilHealth scam. Ginang Sinaida, may nalalaman po ba kayo kung saan napupunta ang mga pera na iyon? Hanggang ngayon, wala pa ring nababawi o tunay na nasasakdal mula sa mga korupsyong skandal na ito. Malaking halaga ang kaugnayan ng mga isyu na ito na dapat na ang pera ay may lalaan para sa mga programa na makakatulong sa ating mga Pilipino dahil sa epekto ng pandemya na nararanasan ng ating lipunan. Oo nga kapanalig, dahil sa ahensya ng NFA ay talaga namang kulang ang pondo para sa katiyakan sa pagkain na maaaring mas malala ang problema ng malnutrisyon at kalusugan sa ating bayan, lalo na sa mga bata. So ngayon lang ba nagkaroon ng gantong issue pagdating sa seguridad ng pagkain? Actually, matagal na po ang issue na ito sa Pilipinas. Bunga na rin po ng mga kahirapan ng mga Pilipino. Marami sa atin ang hindi nakakakain ng mga masusustansyang pagkain at karamihan hindi sapat ang pagkain na mayroon sila. Napapansin din ng aming ahensya ang kakulangan sa mga pagkain dahil sa sobrang mahal ng mga bilihin sa ating bansa. Kaya maraming sanggol at kabataan ang hindi nakakakain ng wasto. At may kasama ako ngayon na gusto magpahayag ng kanilang nararanasan sa pang-araw-araw na buhay. Siya ay si Ginang Lani. Magandang araw po, Ginang Lani. Maaari na po kayong magpahayag ng inyong nararanasan sa pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po, ako po si Lani Ortega, nakatira sa Nagcarlan, Laguna, at masasabi ko lang na ako ay nakakaranas bumili ng mga pagkain na hindi sigurado kung malinis ba dala na rin ang kahirapan. Gaya po ng ano? Sa sulok po ng pamilihan, nakakabili po kami ng murang isda na pinaniniwalaang pabulok na. Alam niyo naman pong ganon, pero bakit bumibili pa rin po kayo? Dala na rin po sa mahal ng bilihin ngayon, wala na po kaming ibang pagpipilian ng aking mga anak kundi magtiis sa ganong pagkain, kaysa naman walang laman ang tiyan. Kamusta naman po ang mga anak ninyo? Nasisigurado niyo naman po ang kanilang kalusugan? Halos di ko rin po masyadong iniisip ang kalusugan, basta may lamang tiyan, ayos na. Kasi talagang namamayat po sila. Nakakalungkot naman pong malaman yan. Opo, sila po ay kasalukuyang namamayat talaga. Sila kasi maraming pagkakataon na di po talaga kami nakakakain at kapag yung murang isda naman po, yun lamang po ang aming binibili kahit sumasakit po ang kanilang tiyan. Sinubukan niyo naman po silang dalhin sa kahit anong health center para magpa-check up? Hindi rin po dahil wala po kaming perang pampa-check up. Nakakalungkot nga talagang isipin na may ganyan pala mga pangyayari. Maraming salamat po, Ginang Lani, sa inyong paglalahad ng inyong karanasan sa madlabuhat ng inyong kinakaharap na suliranin sa kahirapan. Maraming salamat din po. Anong masasabi mo sa mga nilahad ni Ginang Lani, Binibining Ariola? Tama po, may ganyan talagang mga cases dahil matagal ng issue ang malnutrisyon sa Pilipinas, bunga na rin po ng kahirapan. Sa katunayan, marami sa atin ang hindi nakakakain ng sapat at masusustansyang pagkain, partikular dito yung mga sanggol at kabataan.
Ayon nga sa datos ng Social Weather Station, aabot ng mga 2.7 milyong pamilyang Pilipino ang nakakaranas ng involuntary hunger. Itong second quarter ng 2003 dahil sa kawalan ng pagkain. Madami pala talaga ang nakakaranas na mawalan ng pagkain o hindi nakakakain ng sapat. Yes po, madami talaga. Ayon din sa Department of Health or DOH, persistent na ang malnutrisyon sa bayan. Kaya nga halos di nagbabago ang ating stunting rate na nasa 27.6% o isa sa bawat 4 na batang may edad na 5, pababae maliit para sa kanilang edad. At sa totoo lang, hindi lamang gutom ang simpleng problema natin. Hindi lang gutom, ano pa? Opo, dahil bukod pa dyan ay may malaki din tayong problema sa mga healthcare center natin dito sa Pilipinas. Gaya nga ng nabanggit ni Ginang Lani ay hindi lahat ay may sapat na pera, sobrang laki ng bayad para magpakonsulta, magpa-lab test, or bumili ng gamot. Dagdag ko lang din po sa mga remote areas ng ating bayan ay hindi accessible ang healthcare. Maraming mga nayon, maraming mga indigenous areas ang walang access sa mga health facilities. May mga pagkakataon na halos wala silang nakakaharap ng mga healthcare professionals. At kung emergency, minsan mas lalong lumalala ang sakit dahil kailangan pang maglakbay ng ilang oras para lamang makakuha ng pangunang lunas. Ang laki talaga ng problemang dulot ng kahirapan, Binibining Ariola. Lalo na ang kagutuman. Subalit, ano pa nga ba ang mga epekto nito sa kabataan at sa kinabukasan nila? Bukod sa pagkakaroon ng malubhang sakit. Ang chronic hunger at malnourishment ay malaki rin ang epekto sa abilidad ng mga bata. Maraming pag-aaral ang nagsasabi na maraming malnourished children ang may poor motor skills, hirap magsalita, hirap pakipag-communicate, at mas hirap humanawa at makisama. Kaya ang malaking problema talaga natin dyan ay kung paano ang malaking porsyento ng ating kabataan ay naaapektuhan ng ganito dahil sa malnourishment nila. Iyon lang po at maraming salamat. Okay, maraming salamat po sa inyong mga panayam, Binibining Ariola, Ginang Senayda at Ginang Lani. Dito ko na po tinatapos ang Pili Podcast. Muli ako si Danica Dorado, nag-iiwan ng katagang, kalusugan na ingatan, corruption ay iwasan.